Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sinabi ng poong mahal, kasalanan ay talikdan, pagsuway ay pagsisihan. Maghari ng lubusan ang poong Diyos na may kapal. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit ang isa sa mga eskriba kay Jesus at tinanong siya, "Alin pong utos ang pinakamahalaga?" Sumagot si Jesus, "Ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan mo, Israel, ang Panginoon na ating Diyos. Siya lamang ang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip, at ng buong lakas. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Wala nang ibang utos na higit pa sa mga ito. Tama po, guro," wika ng eskriba. "Totoo ang sinabi ninyo, iisa ang Diyos at wala nang iba liban sa Kanya. At ang umibig sa Kanya ng buong puso, buong pag-iisip at buong lakas, at ang umiibig sa kapwa gaya ng kanyang sarili, ay higit na mahalaga kaysa magdala ng handog na susunugin at iba pang mga hain." Nakita ni Jesus na matalino ang kanyang sagot, kaya't sinabi niya, "Malapit ka nang mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos," at wala nang nangahangas magtanong kay Jesus mula noon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat. Pwede bang batiin ang katabi ng magandang hapon? Alam ko po, mainit ang panahon, pero tayo pong lahat ay nandito sa loob ng simbahan ng mahal na pong Jesus Nazareno dahil ngayon po ay Biyernes, araw na inilalaan po natin upang tayo ay magbigay papuri, parangal, at higit sa lahat, pasasalamat para po sa ating mahal na pong Jesus Nazareno. Mga kapatid, tayo po ngayon ay nasa 3 linggo na po ng ating paghahanda ngayong panahon ng Kwaresma. At pinapaalalahanan po tayo ng isang bagay na hindi natin pwedeng maitanggi sa ating buhay pananampalataya. At ano po yun? Ang pagmamahal ng Diyos para sa atin. Kaya sabihin mo sa katabi mo, mahal ka ng Diyos. Mahal ka ng mahal na pong Jesus Nazareno. Isang bagay po ang hindi natin matatanggi, na kahit tayo'y makasalanan, kahit tayo'y nagkakasala, mahal pa din tayo ng Diyos. Ngunit mga kapatid, kung hindi natin maitatanggi ang pagmamahal ng Diyos, kung laging nandiyan ang pagmamahal ng Diyos, may panawagan din ng Diyos para sa atin. Sa atin pong ibanghelyong napakinggan, meron pong isang skribang nagtanong sa Panginoon, ano po ang pinakamahalagang utos?
At anong sinabi ni Jesus? Sabi ng Panginoon, ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan mo, Israel, ang Panginoon na ating Diyos, siya lamang ang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip, at ng buong lakas. Ano ang pinakamahalagang utos? Ang pag-ibig natin sa Diyos. Naniniwala po ako, mga kapatid, na ang bawat isa po sa atin na nasa loob ng simbahang ito, tunay na iniibig ang Diyos. Tama po ba? Hindi ho kayo makikipagsiksikan kung hindi nyo minamahalang mahal na pong Jesus Nazareno. Hindi nyo pupuntahan ng simbahan ng Quiapo ngayong napakainit na kayo'y magsasakripisyo kung hindi po ninyo mahalang mahal na pong Jesus Nazareno. Tama po ba? Lahat po tayo, marahil iniibig natin ang Diyos. Pero ang tanong, hanggang saan, hanggang kailan ang pag-ibig natin sa Diyos? Maraming pagkakataon o maraming mga mananampalataya na tunay naman talaga ang pag-ibig nila sa Diyos. Pero minsan, kapag ang isang tao humarap sa pagsubok, humarap sa hirap ng buhay, humarap sa napakadaming problema, magtatanong, mahal ko pa ba ang Diyos? Mahal pa ba ako ng Diyos? Baka ho kasi nagiging sa mga panahon na tayo ay konbenyente, yaan ang mga panahon na tunay nating sinasabi, pinaparamdam at pinapakita ang pagmamahal natin sa Diyos. Pero sa mga oras na tayo nahihirapan, minsan pinagdududahan din natin ang ating pagmamahal sa Diyos. Pero panawagan, mga kapatid, kailanman ang pagmamahal ng Diyos sa iyo, hindi siya nagduda. Kailanman ang pagmamahal ng Diyos sa iyo, hindi siya nagtanong. Naging makasalanan ka, pinatatawad ka, tumalikod ka, yayakapin kang pabalik. Ganyan ang pagmamahal ng Diyos. Pero ang tanong, sa pagmamahal natin sa Diyos, hanggang kailan? Hanggang saan? Pero kung tutuusin, mga kapatid, hindi naman dapat tinatanong hanggang kailan at kung hanggang saan ang pagmamahal. Dahil kung tutuusin, ang pagmamahal walang hangganan. Kundi ang pagmamahal, pinagkakaloob ng buo, hindi kulang, ngunit buong buo, minsan sobra pa. Kaya nga, mga kapatid, kung tunay nating minamahal ang Diyos, wag lang natin ipahayag ito sa pamamagitan ng pananalita. Iparamdam natin ang pagmamahal sa Diyos sa pamamagitan ng ating pagsasabuhay at higit sa lahat ng ating pag-uugali. Mahalaga po yun, ha? Ang pagmamahal sa Diyos na ipapakita sa pagsasabuhay, higit sa lahat sa pag-uugali. Mahal po natin ang Panginoon, pero dapat sumasalamin ito sa ating pag-uugali. Walang nagmamahal sa Panginoon na nagmumura. Walang nagmamahal sa Panginoon na nang-aaway. Walang nagmamahal sa Panginoon na nininira ng kapwa. Ngunit ang pagmamahal sa Diyos nagdudulot sa atin ng ating pagpapakabuti. Dahil oras na tayo ay nagpapakabuti, yan din ang mga oras na tunay nating ipinaparamdam ang pagmamahal sa Diyos. Hanggang kailan, hanggang saan ang pagmamahal natin sa Diyos? Ngunit ano po yung ikalawang utos na pinapahalaga ni Jesus sa ating ebanghelyo? Mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong pagmamahal
sa iyong sarili. Pero mga kapatid, simple lamang po ang pagmamahal sa kapwa. Alam niyo po kung bakit? Dahil ang pagmamahal sa kapwa ay kaparehas ng pagmamahal sa Diyos. Hindi natin pwedeng paghiwalayin ang pagmamahal sa Diyos at sa pagmamahal sa kapwa. Bagkus, pagsasalamin ng ating pagmamahal sa Diyos, ang pagmamahal sa kapwa. Sa madaling salita mga kapatid, kung parte ng pagmamahal natin sa Diyos, ang pagsasabuhay at pag-uugali sa panawagan ng Diyos, nangangahulugan din mga kapatid, na kung tunay nating iniibig ang kapwa, sumasalamin sa atin ang Diyos. Kaya nga mga kapatid, ang tunay na mananampalataya, ang tunay na sumusunod sa mahal na pong Jesus Nazareno, mahal ang Diyos sa pamamagitan ng pagmamahal niya sa kanyang kapwa. Kaya panawagan po yan sa atin mga kapatid. Hindi po natin pwedeng sabihin, mahal ko ang Diyos. Tuwing Biyernes sa simbahan ako ng Quiapo, lahat ng santo meron ako. Pero hindi ka naman marunong makipagkapwa-tao, baliwala ang pagmamahal sa Diyos. Dahil tunay na inipapakita ang pagmamahal sa Diyos sa mga oras na tayo ay umiibig at nagmamahal sa ating kapwa. Kaya mga kapatid, sa araw na ito, ngayong 3 linggo sa panahon ng Kwaresma, panawagan sa atin, nandiyan lagi ang pagmamahal ng Diyos. Maging sino ka man, anuman ang iyong naging buhay, nandiyan lagi ang pagmamahal ng Diyos. Pero may panawagan ng Diyos, gawin ang 2 pinakamahalagang utos. At ano po yun? Ibigin ng Diyos at ibigin ng kapwa. At tunay nating naipapakita ang pag-ibig sa Diyos sa mga oras na tayo ay umiibig sa ating kapwa. Hilingin natin mga kapatid sa misang ito, nawa maging kagaya tayo ng mahal na pong Jesus Nazareno, marunong umibig, marunong magmahal. Amen.